That tight interdependence, once a strength, now a weakness. We estimate that the U.S. tariffs, and almost more importantly, the uncertainty that they're causing, will wipe about $50 billion from the Canadian economy. Hindi maganda para sa Canada ang labis na pag-asa ng kanilang ekonomiya sa Estados Unidos. Ito ang binigyang diin ni Canadian Prime Minister Mark Carney kasabay ng pag-anunsyo ng pagpapalakas ng ugnayan ng Canada sa iba pa nitong trading partners. Ayon kay Carney, halos 75% ng kabuuang export ng Canada ay napupunta sa US, habang lagpas 90% ng lumber, aluminum at steel at mahigit 95% ng energy exports ay sa Amerika rin dinadala. Ngunit dahil sa mga taripa at kawalan ng kasiguraduhan sa mga polisiya ng Washington, posibleng aabot sa $50 billion ang mawawala sa ekonomiya ng Canada. Dahil dito, inulunsad ni Carney ang pinakabagong trade trip sa India, Australia at Japan upang palawakin ang merkado ng Canada sa labas ng US. Sa India, makikipagpulong siya kay Prime Minister Narendra Modi upang talakayin ng trade, energy at technology cooperation. Sunod niyang pupuntahan ng Australia, kung saan makikipagkita siya kay Prime Minister Anthony Albanese at magsasalita sa Parliament na isang mahalagang diplomatic engagement matapos ang halos 2 dekada. Tatapusin niya ang biyahe sa Japan para sa meeting kay Prime Minister Sanae Takaichi upang pag-usapan ang clean energy, critical minerals, AI at security ties. Ayon kay Carney, ang pangunahing layunin ng kanyang pamahalaan ay gawing mas matibay at mas independent ang ekonomiya ng Canada. We're focused on new partnerships abroad so that we can double our exports, over $300 billion more in the next decade. Layon ng Ottawa na doblehin ang non-US exports sa loob ng susunod na dekada bilang tugon sa mga taripa ng US sa metals, sasakyan at iba pang mga sektor. Sa gitna ng mga banta ng karagdagang taripa, kabilang ang umano'y posibleng 100% tariff sa ilang produkto, nais ng Canada na mag-diversify at humanap ng mga bagong oportunidad. I would make a general point, just given the audience, which is that the world wants to diversify. The world wants to diversify. Everyone's taking the same lesson, and the world wants to do more business with Canada. So we have an opportunity to provide that. Sa pamamagitan ng mas malawak na trade partnership sa Asia at Indo-Pacific region, umaasa ang Canada na mapapatatag ang kanilang ekonomiya at mapoprotektahan ang mga manggagawang Canadian sa gitna ng pagbabago sa global trade landscape. Miguel Moldez, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.